So, hi guys! Hi mga kakeki! Welcome again to my channel. It's me, Lulu, ang inyong Lala Lulu na nag-feeling vlogger. So, ayan, for today's video ay magkakaroon ulit tayo ng tutorial ng fondant cake. So, step by step ang ating video for today. Simula sa pag-frosting, sa layering, paglalagay ng filling, and then sa paglalagay ng fondant. So, ayan na guys. So, ang ginagawa lang natin dito, ang ating cake pala is moist chocolate without milk and eggs. Okay? Very popular yan. At yan ang ating gustong-gusto ng mga clients. So, ayan na. Hindi kasi siya nakakaumay at talaga namang moist na moist siya. So, gumagamit ako ng leveler. So, para sa ating mga newbie, ang tawag po dyan sa pangkat ng ating cake ay leveler. Okay? Pwedeng gumamit ng kutsilyo kung kayo ay matibay magpantay. Pero ako ay hindi matibay magpantay. So, gumagamit tayo ng leveler. So, nabibili yan sa mga bake. So, ayun na nga mga kakeki. Ang leveler natin ay nabibili yan sa mga baking store or sa Orange Up, sa Blue Up na tinatawag. So, ito na ang ating cake. Maglalagay na tayo ng filling. And ang filling natin dito is chocolate buttercream. Yes, chocolate buttercream. Meron na tayong recipe. So, ayun na nga, meron na tayong recipe niyan. If gusto nyo, search nyo na lang. So, ayan, ang ating cake ay merong 4 layers. Ayan, bawat isang layer ay meron siyang filling. Ayan, guys, kumusta na kayo? Ito yung ating cake na dineliver natin kahapon. Okay? Nung Sunday pala, sorry. So, ayan na nga, at itong ating client ay nagpapasalamat tayo dahil talaga naman po ay paulit-ulit silang nag-o-order. Sabi ko nga, hala, pamilya na pala ang umu-order kasi isang lugar lang po sila dito sa Maynila. Yung parang isang area, tapos magkakamag-anak yata sila. So, bawat isa sa kanila ay umu-order. Actually, ganyan ang mga suki ko, pamilya. Dati noon, meron ako mga suki dito sa Mandalo. Yung isang pamilya yan, medyo siguro sa after pandemic, dumami na yung mga home bakers. Ayun, wala na sila, iislan na lang sila. Pero ito ay natitira, kaya nagpapasalamat talaga ako. Ayan, naglagay na tayo ng ating ganache. Ang ating ganache ay tinatawag nating water ganache. Sa 1 kilo ay maglalagay lang kayo ng hot water na 1 cup. Tapos tatakpan nyo and then hahalu-haluin nyo lang hanggang ito ay maging matunaw na lahat ng chocolate. So, ayun na nga guys, ganun lang, 1 kilo, 1 cup of hot water, takpan nyo, sa kanyo haluin. Kung hindi pa madala sa paghalo nyo at hindi pa natunaw lahat, pwede nyo yang ipatong sa mainit. Ayan, ipatong nyo sa mainit na tubig, isang bowl, tapos itong chocolate ninyo, ipatong nyo sa kanyo, haluin kung wala kayong microwave. Kung mayroon naman kayong microwave, pwede nyo siyang ipasok ng about 30 seconds lang. Huwag nyong sosobrahan kasi mag-o-oily na ang inyong chocolate. Pag nag-oily ang chocolate, ibig sabihin na sobrahan sa init. Kaya careful kayo. Alam nyo ba, ang water ganache, ito yung pinaka-safe sa lahat sa paggagawa ng chocolate ganache. So, ito guys, second coating na natin to. Ibig sabihin, galing na sa ref ang ating cake. Pwede nyo siyang i-ref, lalo pag ganito ka-flowy pa ang inyong ganache. Pero kung naiset nyo na ang ganache nyo, yung parang peanut butter consistency na siya, maaaring hindi nyo na siya ilagay sa ref. Pero dahil nga ito ay masyado pang flowy, so sa first coating, ilagay nyo siya sa ref na mga about 15 minutes to 20 minutes. Huwag nang sosobra kasi titigas na yan. Mahirapan na kayong habulin yon. So, ayan, second coating, ganun pa rin ang process. Lagay lang kayo ng ganache, then paikot-ikutin nyo. Siyempre, gagamit kayo ng scraper. So, ayan po, tamang oras or anong tawag dito, real time yan kasi hindi ko siya ma-time-lapse, hindi ko siya mapabilis kasi nawawala. So, ayan. So, pagtsagaan nyo, ganyan talaga ang tunay na paggaganache na walang halong time-lapse. So, ayan. Pero may cut na syempre yan kasi masyadong matagal kung hindi natin ika-cut. So doon sa may mga
uka-uka pa, yun ang lalagyan nyo ng chocolate ganache. Abe, ang pangit ng voice over natin, nagmamali-mali. Sorry sa inyo sa mga kakeki. So, ayan nga, dahil ang ingay-ingay dito. So, ayan na. Yan, nilagyan ko din. Paiikutin nyo ulit ang inyong scraper, ganyan. Ayan. Hanggang mahabol nyo at hanggang maging makinis na ang inyong cake. So, ito na guys. Third time na natin ang pagko-coat yan. Galing yan sa ref. Kaya nakita nyo, set na yung cake. At nilalagyan ulit natin pang third time and final coating. So, same process lang. Katulad ng ginagawa natin. Kung may uka-uka, doon ang bibigyan nyo ng pansin. Ayan, dagdag lang yan. Kasi para mas makinis, mas stable na ang ating cake. So, by the way, ang ginamit ko ditong ganache is half kilo ng chocolate. Halos hindi natin naubos lahat, pero nagsakto lang. So, pag 2-tier ang inyong cake, for sure mga 1 kilo ang gagamitin nyo. By the way, ang cake natin is 7 by 5. Kahit mga 8 by 5 or 8 by 6, ang magagamit nyo lang dyan ay half kilo. So, continue lang po ang ating pag-scrape hanggang sa maging makinis na. Pag ganyan na kasing nakaset na, sumusunod na yung bagong ganache kasi nagsiset na siya agad-agad. So, ito na mga cakey, ang ating paggaganache. Yung cake natin ay hindi ko na nilalagay sa ref kung maggaganache ako. No need na maglagay kasi minsan ang tendency talaga magmo-moist, mahirapan kang pakinisin. Or, pag medyo basang-basa talaga at nakikita mong medyo malagkit talaga, pwede mo siyang ilagay na mga up to 15 minutes lang. Huwag nyo nang tatagalan. So, ito namang ating fondant ay from scratch at ginawa ko lang siguro mga 2 hours ago. So, sabi ko nga sa inyo, kung bagong gawa ang inyong fondant, i-rest nyo din ng konti. Kahit 1 to 2 hours. Huwag yun automatic, gagamitin nyo na. So, nagkukulay lang tayo. Ang ating cake for today is coco melon. So, need natin ng green at saka yung dark green. So, sa dark green, gumamit lang ako ng blue and yellow para ma-achieve ang dark green. Sa green naman, yung normal lang na green na ating food color. So, ayan. So, imasa-masa nyo lang kasi para maging pliable ang ating fondant. Ito, naglalagay lang ko dito ng shortening as parang paste natin. Hindi na ako gumamit ng water dyan. So, shortening lang, pinaikot ko lang sa ating cake.
So, ito na nga guys, paneling method ang gagamitin natin. The easiest way to cover the cake kaysa doon sa suklob method. So, uunahin nyo lang taas, then ibabaliktad nyo lang, aalisin nyo ang sobra, at ganyan-ganyan lang. Sa pagbabaliktad, lagyan nyo ng cornstarch para hindi dumikit yung ating fondant doon sa isang board. So, ayan ang tinatawag na paneling method at ang pinaka-easy. So, ayan, ang secret nga dyan, sabi ko sa inyo noon sa paglalagay niyan, lalo na sa size, ay kailangan i-rest nyo ng konti after nyong mailatag ang fondant. So, ayan, ilalatag na natin ang fondant. Bago ninyo siya ilagay, i-rest nyo lang ng konti para medyo nagda-dry ng konti at hindi yung masyadong malambot. So, ganyan. At maglalagay kayo ng cornstarch para hindi siya didikit. So, ayan. Niro-roll ko sa ating rolling pin. So, yung cornstarch naman yan, pwede nyo yung i-brush after para matanggal or yung kamay nyo na mayroong shortening, ipahid-pahid nyo lang para kumintab ang inyong cake. So, ayan, nakita nyo, tayong-tayo ang ating fondant. So, syempre, ang sobra ay gugupitin nyo para malinis ding tignan. So, ganyan lang ka-easy. Congratulations sa mga nagfo-fondant na ng cake. Marami na akong nakikita. Ayan, congratulations sa inyo, hindi lang mga soft icing na ang ginagawa nyo, kundi mga fondant cake na. So, ayan, focus natin para makita nyo kung paano natin ikakat yung sa top. Gumamit lang kayo ng matalas na cutter and then ganyan lang. So, ikot-ikot nyo lang para pantay ang pagkakat nyo dyan sa ibabaw yung excess. And then, syempre, scrape nyo din ng ganyan. Para ma-achieve nyo, ito yung method na achieve nyo talaga ang sharp edge na tinatawag. So, ito naman, nagkakat ako ng strips kasi si Cocomelon, di ba, may strips ng mga dark green. So, ito na yun. Hindi ko na napakita yung bawat step by step, lalo yung sa mukha ni Cocomelon, hindi pala umaandar yung aking camera. Kaya, sorry naman guys. Yung nilagay ko lang naman sa mukha is light, very light na pink. Tapos may mata na black. So, yun lang naman po. So, ayan, kinakat ko ng same sizes itong strips na ilalagay natin sa body ng Cocomelon. So, ito na nga guys, nagkamali pa ako. Tatlo yung, kasi diba hindi dapat siya diretso kasi tatakpan nga natin ang mukha ni Cocomelon. Tatlo yung short na ginawa ko. Nagkamali ako kasi masyado nang malapad ang mukha ni Cocomelon. So, binago ko yan, dalawa na lang. So, inulit ko yan at pinahaba ko, kaya ganyan na ang resulta ng ating cake. Meron siyang mga photo print na toppers at saka yung number 1 fondant yun, yung name fondant, yung mga design yung fondant, only si Cocomelon, ay si JJ, at saka yung iba pang animals ang photo print. So, ayan, kung tatanungin nyo naman ako kung magkano ito, ang bigay ko po dito 2.5 at may 12 cupcakes. Tapos, itong cupcakes niya ay nakalagay sa solo box. So, pinabayaran ko yung solo box na yun. 15 each. Kaya nagdagdag siya. So, ayun na. Ito na nga ang ating solo box na 12 pieces. Ang lagayan niya ay purple kasi yun ang available. At sa SJJ ko pala yan nabili. Anyway, ang purple naman is pambata naman ang kulay. So, nag-jive na rin siya sa ating Cocomelon na cake. So, ayan. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan mo ang ating video for today, please like naman. At kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at i-click mo ang bell para lagi kang updated sa ating mga uploads. Ayan. So, 12 pieces lang yan. So, sobra yung icing natin. Dinagdag ko na lang. Yung icing natin is Everwhip ang ginamit ko dyan.
So, yun, di ba? Ang ganda ng ating cake at isa-isa nating nilagay sa solo box. Itong solo box na ginamit ko is easier than acetate. So, ang acetate kasi unang-unang mahal na yon. I think nasa 150 ang 10 piraso. Ito naman ay nasa 75 pesos ang 10 piraso. Pero binigay ko siya ng 15 pesos kasi kung nakikita mo, mayroon pa siyang sticker. At syempre, yung effort mo din ng paglalagay niyan isa-isa. So, ayun lang ang idea na may bibigay ko sa inyo. So, depende na sa inyo yan kung magkano ang costing nyo at kung magkano nyo pepresyohan. Yan. So, cute, diba? So, ayun lang, guys. Thank you so much for watching and see you again soon. God bless!